Kamusta mga kabananarat? Andito na naman si Bananarat para sa bagong vlog. Ayan, kami nga pala, luluwas kami ng Pandakan ngayon at nag-email yung anak ko. Ayan o, yan, nag-aantay kami ngayon. Naantay kayo asawa ko para makalis na kami papuntang Pandakan. Napainit yung motor kung patras kung tumakbo. Ayan, daw. Yun, nakita nyo naman at kami ay paalis na. Paalala nga pala sa lahat na nagmumotor. Lagi nyo tatandaan, lagi kayong mananalangin. Dahil ang motor ay napakadelikadong dalhin, lalo na sa kalsadang napakalaki. Tayo ay 2 wheels lang. Kailangan lagi tayong mananalangin bago umalis. Lagi nating siguraduhin yung mga brakes, yung brake lights, yung gulong, yung mismong preno, busina, at mismong lahat ng parte. Dahil yan ay napakalaga. Lagi natin tatandaan, pag tayo ay nabangga at sumemblang, maaari tayong maging karne norte. Lagi nating iingatan at tatandaan na may pamilya tayong uwian at huwag tayong magmamadali sa pagpatakbo. Ayan, nakita nyo ang daming hams dito. Dito sa park lane, para ka na rin naglalakbay sa buwan. Maraming crater. Yun nga pala, pinas-forward ko na nandito na kami ngayon sa Zapote kasi masyadong mahaba yung oras. Ilang minuto lang naman yung vlog na ginagawa ko. Ayan nga pala, dito nga pala sa Zapote, sa may Las Piñas, paalala, bawal po yung nakachinelas dito, ang rider at ang backride kasi matitikitan kayo. So yun nga, dire-diretso na, pinutol ko ulit. Nandito na kami ngayon sa may moonwalk. Ayan, dito nyo mararanasan yung parang lalakbay kayo sa buwan. Kasi marami ditong crater. Pag dito na kayo dumadaan, lagi nyong iingatan dahil maaari kayong sumemplang dahil sa sobrang lubak-lubak. Pero ganun pa man, dahil sa nakasanayan ng mga riders dito, kami ay nagiging maingat na, lalo na sa mga lubak-lubak na area. Nga pala mga kabananarat, sa tagal ko nagmamaneho ng motor, alam ko na kung anong pinakamahirap bilang rider. Hindi naman ng tag-ulan o tag-init o anong panahon nagpapahirap sa rider. Ang pinakamahirap sa rider, yung tayin-tay ka na, tapos mapapanahan ka sa lubak-lubak. Talagang di mo kayang pigilan mga kasaging, lalo na kapag basa yung pupo. Napakahirap. So yun na nga, nandito tayo ngayon sa may C5 at dito ako laging dumadaan kasi ito yung pinakamabilis na daan mula Dasma papunta ng Pandakan. Kasi kapag dumaan ako sa kabila, sa Naiya, marami pang pasikot-sikot. Hindi kagaya dito, pagdating ko ng West Service Road, tatagos na lang ako ng Magallanes at bababa ko ng Osmeña at dire-diretso na papunta ng Pandakan. So yun, dito nga pala lagi nyong iingatan at lagi kayong sisenyas sa likod nyo, lalo na pag may truck. May intindihan naman nila kayo. Lagi nating tatandaan na ang buhay natin ay isa lang. Lagi tayong may uwi may uuwi ang pamilya. Nabulol ako daw mga kasaging, pero ayos lang. So ito, tandaan nyo itong daanan na to sa C5 Moonwalk ay talagang masikip. Pero dahil sa nakasanayan na ng mga rider na dito kami laging nadaan, sanay na kami kahit pasiksikan na yan. Wag kayong ka-counterflow mga kasaging dahil marami ditong kumaka-counterflow kahit sobrang sikip na. Tandaan nyo, lagi tayong rumispeto sa ating mga kasamahan sa kalsada. Hindi porke motor tayo ay singit na tayo na singit. Lagi nating ingatan ang ating mga buhay. Dalawa lang ang gulong na dala-dala natin at wala tayong 4 na gulong na dala. Kaya lagi tayong maging maingat. So, hayaan nyo yung mga tricycle na nasa gilid na yan kasi dyan sila pumaparada minsan para mag-antay ng mga pasaherong taga dyan. So, yun na nga mahaba-haba ng konti yung kalsada dito na sira-sira. Pero pagdating na dito, ayan, at malalagpasan nyo ng konti, ayan na at maganda na ang daanan. So, yun dito, mga kasaging, ingatan lang natin lalo na sa ganitong oras dito sa C5, madilim dito. Huwag kayong magmadali at lagi nyo isipin makakarating din kayo sa paroroonan nyo. At lagi nyo tatandaan, huwag maging mainitin ng ulo sa kalsada. So nga, kaya kami lumuwas ng gabi para hindi ako maasar ng mga kasama ko sa team. Kasi baka malate na naman ako at una ako yung drummer namin. Haha, so yun na kami, kakain na kami ng asawa ko. Umorder siya ng kaldereta kahit gutom na siya. Ako naman ay sisig. At pagdating namin sa kanila, napakaraming chocolate ang binigay ng tito niya. Yan. Woo! Paboritong-paborito ko yan. Meron pa sa baba. Ayan nakita nyo. Pwedeng pampalaman. Nutella. Ayan yung pinakamasarap na tsokolate. At tapos na ang aking vlog. Bye-bye!